Magandang araw mga ka-e-shop. May gagawin tayo 32 PCL. Testing natin. Yan siya, nag-asol siya. Pero yung video niya ganyan siya. Oh. Yan yung no signal niya. Yan. Hindi buo yung letra. Buksan natin. Ito siya, TCL. Model yan. Bali ano pa to? LCD pa. Ito, nabuksan na natin siya. Ito, LCD type pa siya. Pero yung board nito nakakabit sa cover. Hindi siya dito nakakabit. Hiwalay. Tapos yung tikon niya, ito pa. Malaking pin. Pero sa mainboard, okay naman yung mainboard niya. Pero sa power supply, may nakita tayo dito sa power supply na medyo lobo yung supply dito. Try muna natin to palitan kung magno-normal yung screen natin. Ito muna gagawin natin. Bali ito yung lumulobo na kapasitor. Sana ito lang ang sira para madali lang. Sana walang problema sa ating mainboard. Bali nabunot na natin. Ano siya? 16 1000 UF. Bali 3 piraso. Try natin to palitan tapos testing natin kung magno-normal siya. Sana ito lang yung sira. Ito. Tinesting na natin siya. Bali napalitan na natin yung kapasitor na nagbubbles. Ito. Pero yung display niya ganun pa rin siya. Ibig sabihin may problema talaga sa mainboard. Yan. Yan yung no signal. Pero gumaganyan lang siya. So nasa mainboard ang problema nito. Ito yung mainboard niya. Medyo mahirap ang problema nito. Pero try pa rin natin mag voltage checking dito. Check natin yung mga supply dito sa parts niya. Okay, ito binuksan natin siya. Ayan, ganyan pa rin siya. Oh. Okay, tapos ito na. Check ngayon natin yung board nito na habang umaandar. Titingnan natin yung mga supply sa board niya, kung normal lahat ng supply niya. Dito tayo magpo-focus sa supply dito. Dito sa side na to. Magvo-voltage checking tayo ngayon. Titingnan natin yung supply ng panel natin. Kung 12 yun, 11.7. Pwede yan.
Ito 3.2. 3.2. Magna 9 na rin. Mag 3.3 na rin siya. Tapos KD naman siya. 5. Okay. So 1.3. Dito 1.3. Okay, meron siyang 1.3. Four point eight. 5.3. Ito yung switching niya. Ito yung 5 volts niya. So, okay naman ang supply. So, ang supply ng program niya ay 3.2. 3.27. Medyo mababa ang supply nito. 3.2. Pwede siguro natin ito gawing 3.3. Parang mababa ang supply ng program niya. Dapat 3.3. Pwedeng, pero umaandar siya. Kaya lang yung problema lang niya yung picture. Hindi buo. Parang sira yung 3.2, 3.9, 3.29 ang input. Ang input nito ay 5 volts. Tapos grounding. Nakalagay dito ay LD33. LD33. Try natin to palitan ng 3.3 exacto. Bali, nagpalit tayo nito. Yun, yung 3.3. Ganun pa rin. Wala pa rin nagbago sa picture niya. Ayan siya. Yun. Ganun pa rin. Okay. Dahil ganito ang sira nito, medyo mahirap i-trouble. Baka gawan lang natin ng paraan to. Papalitan natin yung mainboard. Medyo wala tayong mahanap na board nito. Saka yung sakit nito ay medyo mahirap. May display siya pero ganun ang display niya, yung hindi normal. Nagpalit na ako ng crystal, ganun pa rin siya. Okay naman mga supply niya lahat. Pero ito hindi ko na pinalitan dito. Bali, ito lang yung pinalitan ko. Ganun pa rin siya. In hot air ko na rin tong CPU niya. Ganun pa rin. So, gagawin na lang natin dito para hindi na tayo matagal sa pagtutrobol-trouble ng ganito. Kukonvert na lang natin to sa sa China Mombo board to. China board. Yun. Yung mga ganito. Ito ay board ng Ace. Ace na 808. Mas madali ito ikabit. Ito na lang kabit natin. Bali, ang gagawin natin dito, kukunin natin yung switching ng mainboard. Ito, yung power supply niya. Yan. Mayroon siyang 12 dito. Yung 12 na yan na lang yung gagamitin nating supply sa ating board na yan. Hindi na natin gagamitin yung power supply niyan. Tapos, ito, meron siyang naka-standby volts, 5 volts. Tapos, yung sunod niyan ay power on.
tapos backlight on, tapos sa kabila dim. Okay, itong short natin tong tingnan muna natin kung anong supply 5. Ibig sabihin na 5 volts ang ano. Maglalagay na lang tayo dito ng mga 100 ohms para sa switching ng power on niya, para gumana itong secondary supply niya. Kasi mayroon siyang standby supply na 5. Itong design ng power supply niya, may standby siyang 5. Pag nag-switch yung mainboard, gagana itong secondary niya, power on. Ngayon yung board natin na yung board natin wala. Kaya gagawin natin is switch on na natin kagad yung 12 nito para mayroon na siyang 12. Tapos yung 5 nito hindi na natin gagamitin. Ang gamit na lang nito para mag-switch dito, yun na lang yung function ng 5 volts na to. Okay, lalagyan ko lang siya ng 100 ohms. Okay, ito na, naglagay na tayo ng 100 ohms. Titingnan ngayon natin kung mag-switch on na yung 12 volts natin. Dapat mayroon tayo ditong 12 volts na makuha. Yun, meron na siyang 12 volts. Okay. Bali yan lang ang supply na kailangan natin, kaya natin binuhay yung 12 nito. Ayan, meron na siyang 12. Tapos yung supply ng ating power on ay nasa mga 5 volts. 5 din ang pumasok, pero nag-drop tayo ng 100 dito, 100 ohms. Pero 5 pa rin yung pumasok sa kanya. Tingnan natin. So, switching niya yung 5 volts. Tapos, dito, 5 din. Okay, kahit naglagay tayo ng 100, ang pumasok pa rin sa kanya ay 5 volts. Hindi nag-drop yung 100 natin. Pero okay lang yan. Hindi naman masisira yung switching nito. Kasi minsan nagda-drop yan ng 3.3. So, sa kanya, 5 din, no? Okay. Pwede na yan. Tapos mayroon na tayong 12. Tapos yung board na to ay mayroon ding 24. Yan. Pero ang gagamitin lang natin dito ay 12 volts lang. Okay? May supply na tayo papunta sa ating board na maliit. So ito na. Nakuha na natin yung 12 volts natin. Yan, kinuha natin yung pin ng yan, 12 volts ground, tapos yung 5 volts dito standby, tapos yung backlight on. Okay, nasundan ba natin? Kinuha nating pin ay backlight on, standby 5 volts, 12 volts ground. Yan yung kinuha nating linya. Itong una to ay 12. Yung sunod na to ay grounding. Tapos yung sunod na to ay 5 volts standby. Tapos yung sunod na to ay backlight, switching on. Yan. Kasi yung backlight kasi nito pala ay dito pa rin manggagaling ang supply na 24. Yan. Ito pa rin yung power supply na gagamitin natin. Mayroon siyang 24 dito, kaya yun pa rin ang magsiswitch ng ilaw niya dahil yung ilaw nito ay tube type. Okay. Yan pa rin yung ilaw na gagamitin natin. Okay. Tapos yun na. Tapos itong resistor na to ay nakarekta na yan dahil pag saksak mo automatic mayroon na siya kaagad na 12 saka 24. Pero hindi pa siya magbabacklight kasi dadaan pa rin siya dito sa ating switching mamaya. Okay. Okay na tong power supply natin. Nakaset na to. Pwede na natin tong i-fix. Dahil wala na tayong babaguhin dito, okay na to. Yun, ito lang yung wiring na kailangan natin. Okay, medyo matagal-tagal yung ating setup. Yan, nakabit na natin yung mainboard natin. Bali yung audio video nito, dito ko na nilagay sa side. Mayroon kasi siya dito. Tapos yung USB dito din.
Nag-wiring na lang tayo ng connection dito papunta dito. Okay? Ganyan lang siya. Tapos yung dito antena, BGA, HDMI, saka ano pa ba yung isa doon? Wala na. Yan lang. Okay? Yan lang ang ginawa natin. Yan. Tapos nag-tap tayo ng supply sa board, 12 volts. Yan ay nanggagaling ditong supply niya, 12. Tapos ground. Yan, 12 volts. Tapos yung ground niya dito nakakabit sa body ng grounding niya. Tapos itong supply na to nanggagaling sa supply ng LVDs natin papunta sa Ticon. Kumuha din tayo ng supply papunta dito sa ating relay. Yan, 2.7K supply ng base natin sa transistor na NPN. Kahit anong NPN dito pwede. Yan, kahit anong NPN dyan pwede. Tapos ang supply ng relay natin ay ano lang, 5 volts. Kumuha din tayo ng 5 volts dito sa ating power supply. Yun, may 5 volts kasi standby to. Yun, kumuha tayo dyan. Bali yan din yung sinuplayan nito. Yan, 5 volts lang to. Tapos ang supply ng ating switching sa backlight sa ano kasi ito yung tube type. Yan. Yan, LCD type pa to. Ang supply niyan 24 volts. Okay, tapos yung switching niyan, yan yung switch nito. Yan. Yung supply ng relay 5 volts. Tapos nag-jumper tayo ng 5 volts para dito sa supply ng backlight natin na tube type, yung LCD type. Ang switching supply nito ay 5 volts. Yung main supply nito ay 24 volts. Okay, na-set up na natin. Yan lang, may mga connection naman tayo nito. Pero ang nagbago lang dito ay 5 volts lang yung ginamit nating relay. Okay? Kasi yung supply nito 5 lang, tapos gumamit tayo ng 5 na papunta sa switching ng ating backlight. 5 lang din yung switching dito. Yung 5 volts yung power on dito sa backlight natin. 5 volts lang yung switching yan. Okay, para magpagana mo yung tube type na to, yung inverter nito, ang supply ng inverter on nito ay 5 volts. Okay? So, mayroon na siyang 5 nang gagaling dito. Okay? Ang di lang na nakabit yung LVDs natin, saka yung ano natin, control, saka sensor. Ito, naka-standby siya. Oh. Yan, pa-power on natin yan para malaman natin kung gumana yung backlight natin. Yun, nag-release siya. Yun, umilaw na yung backlight natin. Nag-switch na yung relay niya. Ayan o, umilaw na siya. Power off natin. Yun, nag-off na rin siya. Tapos off din yung ilaw niya dito. Power on natin. Yun. Okay, nag-on na rin ang ilaw niya. Wala muna display kasi hindi pa tayo tapos sa conversion dito. So, okay na yung setup natin sa board natin. Okay na siya. Napaliwanag ko na rin kanina yung connection natin. Ang hindi lang yung control, ito inayos ko na rin yung control, tapos yung sensor niya ay kinabit ko na rin. Okay na. So yung supply ng backlight natin, ito. Okay. Tapos dito tayo kumuha ng 12 volts papunta rito. Bali yung power supply nito, hindi na natin ginamit to. Bali ang supply nito 12 volts lang, nanggagaling din dito. Okay, naka-set up na siya. Tapos ito yung LVDs natin, ito. Yan, mayroon din tayong LVDs na ganon. Tapos yan din siya ang connection niya. Yan, ganyan din ang connection niya. Okay, testing na lang natin. Ito, bali testing natin.
Okay, yan na, may ilaw na siya. Power on natin. Ako, sana yung power on ito. Ito. Good. Yun, lumabas yung ace. Kaya lang, ako, baliktad siya. Baliktad, saka iba ang kulay niya. Hindi maayos yung kulay. Okay. Try natin sa video. Ito yung TCL. Yan o, baliktad. So, ganyan yung picture niya. Yan, tapos baliktad pa siya. Gagawin natin dyan ngayon ay papasukin natin yung service mode. Ito kasing Ace ay hindi mahirap sa service mode. Madali lang siya i-set up. Yan. May universal tayong remote. Tapos papasok natin yung menu. Yan, menu. Tapos 1, 1, 4, 7. Hindi pumasok. Ulit tayo. Menu 1, 1, 4, 7. Yun. Ito, pumasok na siya. Yan. Una nating i-adjust ngayon dyan ay yung panel. Sa kulay muna tayo. Down natin. Panel, enter. I-enter natin sa remote. Yun. Papasok tayo sa present panel. ID, number 1. Yun. Color, dito tayo mag-a-adjust sa panel ID number 1. Try natin 3. Yon. Sa 3 siya, nag-normal na rin yung kulay niya. Yon. Tapos, dahil okay na yung kulay, papasok tayo ngayon sa mirror. Yun. Dito na rin yung mirror nito. Baba natin sa mirror. Tapos, i-off natin. Yun. Okay na. Nagbaliktad na yung picture. Yun. Naka-off na yung mirror. Tapos, okay na yung picture natin. Yun. TCL. Tapos, nakatayo na yung picture. So, ganun lang ang pag-setup ng service nito. Tapos, pag-exit dito, menu lang ulit. Yun. Tapos, pupunta tayo ngayon sa general. General setting. Tapos, babaguhin din natin tong standby. Bali, i-power on na natin to. Automatic on siya. Ayan. Tapos, titingnan pa pala natin yung logo nito. Balik tayo sa menu, panel. Ayan. Tapos, tingnan natin yung logo kung andito. Wala yung logo dito. Okay, wala yung logo. Walang logo. Balik tayo sa menu. Pupunta tayo sa picture. Wala din yung logo dito. Okay, menu ulit. Ito, logo pala. Katabi lang ng power. Yan. Logo, tapos i-off natin yan. Yan. Bali, hindi na lalabas yung logo pag nag-power on tayo. Okay, ganun lang siya. Tapos, menu ulit. Tapos, exit na. Yun, okay na siya. Volume. Bali, walang volume yung ating TV Plus. May volume na rin siya. Okay.
So, okay na yung unit natin. Sasarado lang natin tapos testing ulit natin. Okay, bali ito lang yung lumabas na mga output niya. Yun, ito, antena natin. BGE, tapos HDMI natin dalawa. Tapos yung audio video natin. Tapos yung USB natin ito. Okay. Testing na natin. Ito siya. Yan, nakasarado na siya. Okay na siya. Testing na lang natin. Ito na, testing na natin kung talagang normal na siya. Ayun, pula na siya. Antayin na lang natin kasi ano na to matic on na siya Yun, nagkulay asul na. Kusa na siyang bubukas. Yun, nawala na rin yung logo. Hindi na bumukas yung logo niya. So parang TCL pa rin siya. Walang logo na lumabas. So okay na siya. Hanggang dito na lang yung video natin. Kung bago kayo sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe. At maraming salamat. So TCL, walang makuwang mainboard. Hindi natin madali yung sira ng mainboard. Kaya ginawa natin, kinonvert natin sa Ace board. Okay. Board ng Ace yun, 808. So okay na siya.